Komportabling upuan at pakiusap po na wag po tayong mag-iiwan ng mga bakanteng upuan sa unahan. Ipinagbabawal po ang pagkain o inumin at ang pag-iiwan ng kalat sa loob ng simbahan. Ngayon pa lang ay maaari na po tayong mag-CR upang maiwasan ng patayo-tayo during our Sunday service. Meron po tayong CR sa kanang bahagi ng first floor at sa second floor. Para po sa ating mga Sunday Schoolers, pwede na po ninyo silang dalhin at paupuin sa likuran. Tandaan, patayin po natin ang ating mga cellphone kung hindi ginagamit o ilagay ito sa silent mode. Mahalagang paalala, manatili po tayong tahimik at iwasan po natin na maglikha ng ingay during our service. At live na po tayo ngayon sa ating Facebook page. Inaaniyahan po ang lahat na i-share ang ating live stream sa inyo pong mga FB friends, kapamilya at sa inyo pong mga kamag-anak. Maraming salamat po. Isang minuto na lang. Praise. Isang minuto na lamang ay magsisimula na po ang ating praise and worship. Kaya naman, inaaniyan po ang lahat na ihanda na po natin ang ating mga puso at ang ating mga sarili. Good morning! Jesus is on alive! Alabangan beyond! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Sige nga po, saglit po nating batiin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga, kapatid. Pinagpala ako na nandito ka ngayon. Amen! Hallelujah, Jesus! Sige po. Before we start, let me read this verse from 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so is also Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and all have been made to drink into one Spirit. And from Romans 15, verse 8 to 11, it said dito po na, Now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made to the Father,
and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, "For this reason, I will confess to you among the Gentiles and sing to your name." And again, it said, "Rejoice, O Gentiles, with all His people." And again, praise the Lord, all you Gentiles, laud Him, all you people. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Huwag po tayong mahiya na ipalakpak natin ang ating mga kamay. Sumayaw, humiyaw para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let's sing. Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally. And as the waters cover the sea and open the heavens, so Lord, pour out and pour out your Spirit. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory, Jesus. Cover the earth with the sound of heaven. Let's shout. Cover the earth. Amen. Let me speak. And let me speak what you say. And let the sound prepare the way. Kingdom come globally. And as the waters cover the sea and open the heavens, so Lord, yes, Jesus, pour out your Spirit, cover the earth with your glory, cover the earth with your glory, cover the earth with the sound of heaven. And all of the earth, and all of the earth is yours. All of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Oh, hallelujah, Jesus. Listen, open up. Open up the heavenly. Let a new sound be released. And as the waters cover the sea, cover the earth. Let's declare. Come on now. And open up the heavenlies. Let a new sound be released. And as the waters cover the sea, cover the earth. And open up. Open up the heavenlies. Jesus. Let a new sound be released. And as the waters cover the sea, cover the earth. For last time, let's sing. And open up the heavenlies. Let a new sound be released. And as the waters cover the sea, cover the earth. Cover the earth. Yes, Jesus. Cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. And all of the earth is yours. All of the earth is yours. All the nations adore you. All of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Hallelujah. Sige nga po, sumigaw tayo ng isang malakas na hallelujah para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. This is all about you, Panginoon. It will always be all about you, God. Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Hallelujah.
my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. Hallelujah. It's all about you. It's all about you. Jesus. Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all It's all about you. It's all about Jesus. Hallelujah. And you are miraculous. You are supernatural. And you are the center of my focus, Jesus. Amen. And you are all powerful. And you are, let's shout, so wonderful. And you are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Hallelujah, Jesus. Let's clap our hands to our mighty God. Naniniwala po ba tayo na walang katulad ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Let's sing. Nobody else. Nobody else. Amen. Nobody else. Because it's all about you. Jesus. Nobody else. Jesus. Nobody else. Hey. Nobody else. Because it's all about you. Lakasan pa natin for the last time. Nobody else. Nobody else. Hey. Nobody else. Because it's all about la 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 la. Hallelujah. La 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 la. It's all about the Panginoon. La 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 la. Yes, Jesus. Let's continue to sing. It's all about you. Hallelujah. It's all about you. It's all about you. Jesus. Let's sing it out. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Hallelujah. Amen. We won't stop until the whole world knows your name, Panginoon. We will continue to reach out to nations for your goodness, oh God. Hallelujah. And we won't stop until the whole world knows. We won't stop. We won't stop. That you're a great God, great God. Let's continue to sing. And we won't stop until the whole world. We won't stop. We won't stop until the whole world. We won't stop. We won't stop until the whole world knows that you're a great God, great God. And we won't stop until the whole world knows. We won't stop until the whole world knows. We won't stop until the whole world knows that you're a great God, great God. And we won't stop until the whole world knows. We won't stop until the whole world knows. We won't stop until the whole world knows that you're a great God, great God.
glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. All the earth. And all the earth will sing that you're a great God. And all the earth will sing that you're a great God. Oh, praise you, Jesus. Oh, praise you in this place, my God. And shout praises to God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You deserve all the praises and glory, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, move in this place. Touch on each one heart's Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Let us feel the presence of our Lord in this place and give all the praises and glory to Him, because He is the most deserving of all the praises. In Jesus' name, and all hail to our Lord King Jesus. Amen. And all hail King Jesus, and all hail the Lord of heaven and earth, and all hail King Jesus, and all hail the Savior of the world. There was a moment when the lights went out, when death has claimed its victory. Yes, Lord. The King of love had given up his life. The darkest days in history. There on a cross they made for sinners. For every blood that God atoned. Yes, Lord. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roar?
flash of light breaking through. We're always lost across eternity. The King of Light was on the move. For in the dark cold tomb, where our Lord was slain, the miraculous bread, and we're forever changed. And all hail King Jesus. Yes, Lord. And all hail the Lord of heaven and earth. And all hail King Jesus. Yes, you are. And all hail the Savior of the world. And all hail King Jesus. And all hail the Lord of heaven and earth. And all hail King Jesus. And all hail the Savior of the world. Oh, praise your name. Oh, praise your name. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name. Oh, hallelujah, Jesus. You are awesome in this place, God. Yes, Lord. You're right. Let every knee bow. Let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Lift up your shout. Let us join with all the heavens singing, holy. Let every knee sing. Let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is the Lord. Lift up your shout. Let us join with all the heavens singing, holy. Hear your tunes and mine on. Holy. Jesus, sing it. Holy, because you are holy. Yes, you are, Lord God. You are holy. For the last time, church, let us sing the chorus with our hearts poured out and our hands raised to the Lord. Let us surrender ourselves and give Him the highest praise in all the worship that He deserves. Hallelujah. Let us sing, all hail. No King Jesus. Yes, Lord. No hail the Lord of heaven and earth. All hail. No hail King Jesus. No hail. No hail.
more time, church. Let us sing. And all hail King Jesus. All hail. All hail the Lord of heaven and earth. And all hail King Jesus. All hail the Savior of the world. Yes, O Lord. Praise your name. We glorify you, O God, for you deserve it all. You deserve it all. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You deserve all the endless praise, Panginoon. Ipinagkakaloob sa Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Can we all thank our God for everything that He has done in our lives? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He has been there through everything, kapatid. He has seen all your hardships, all your success, and all of that belongs to Him and is from Him only. Hallelujah, Jesus. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne. See your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you. We sing Jesus, Jesus, King of Kings. Oh Jesus, Jesus, Majesty, you're the King of Kings. Jesus, King of Kings. Oh, your Majesty, oh God. Jesus, Majesty. And I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you. Oh Jesus, just to bow down before your throne. To see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. Listen, Jesus, Jesus, King of Kings. So we glorify your name, Jesus, Majesty. There's nobody like you, Jesus, Jesus, King of Kings. We call upon
those who have heard, well done, proclaiming forever that you're done. Let's declare, faithful, faithful, and faithful are you, Lord. Oh, we praise you. Oh, what can we give you but endless praise? The heavens roar as we shout. Your name is Jesus, Jesus, Jesus. You are Lord. Jesus, King of kings, oh, the Lord of lords. Jesus, majesty, oh, you're the King of kings. Jesus, King of kings, call upon your name, Jesus, Jesus, majesty. You're worthy, O God. Hallelujah, Jesus. Let's sing this from our hearts. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Forever, forever singing. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever, forever we're singing. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Yes, Jesus. Worthy, 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 Lord. Forever. Let's sing worthy, Jesus. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever. Yes, Jesus. Let's sing it, Lord. And Jesus, King of kings, oh, Jesus, Jesus, majesty. We call upon your name, Jesus, Jesus, King of kings. Jesus, majesty. Let's sing worthy, worthy, Jesus. You're worthy, worthy, worthy. Come on, church. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever. Oh, worthy, Jesus. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more.
Jesus. Come on, church. Let's sing this for our God. He is here. He can hear you. Oh, hallelujah, Jesus. We are your children, Panginoon, bowing down before your throne. Oh, holy Jesus. Holy and holy and singing holy and all the angels cry holy. Jesus, you are. We sing worthy. Worthy. All creation sings worthy. All the heavens exalt thee. Jesus, you are. Let's continue to sing, Holy Jesus. You're holy, and all the earth singing holy, and all the angels cry holy. Jesus, you are. Yes, Jesus, you alone deserve it all. You're worthy, and all creation sings worthy. All the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him. Even they who pierced him, all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. He said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and was and is to come, the Almighty. Oh, hallelujah, Jesus. Let's give our praise and offering to our God. Oh, hallelujah, Jesus. You deserve it, oh Panginoon. You deserve it, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, praise you, Jesus. We'll continue to be united in worshiping you, Jesus. You know our needs, Panginoon. You know what our purpose is sa mundong ito, Panginoon. Maging sa lugar na ito, God. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thy will be done in this place. Thy will be done in our lives. Oh, hallelujah, Jesus. You deserve it all, God. Oh, hallelujah, Jesus. All this we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Indeed, Jesus alone deserve all our praises, glory, and honor. Praise the Lord sa buhay ng ating CMA at sa talaga namang nakaka-bless na worship experience. Muli, mahalagang paalala po, manatili po tayong tahimik hanggang sa matapos po ang ating worship proper or ang ating Sunday service. At this moment, atin pong masasaksihan ang inihandang natatanging bilang ng ating kapatid na walang iba kundi si Sister SP Sabal. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise. Nagpapasalamat nga pala ako kahapon. 2 days kami naka-attend sa worship conference. Salamat sa Panginoon kasi ang dami naming
ang daming ni-remind si Lord na mga bagong revelation na hindi lang pala pagtayo mo rito, kundi yung puso. Paano mo paglilingkuran yung Lord? Yun talaga yung nangusap sa amin. Kaya ito pong awiting ito, i-focus lang po natin ang ating mga mata sa ating lumikha, sa ating Panginoon. Kaya glory to God. At salamat din po sa another year na ibinigay niya sa akin. Sabi nga, age doesn't matter. Sabi nga, maglingkod ka sa Lord. Yun ang pinakamahalaga doon. Kaya, glory to God. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength, lead Him in the light of His glory and grace. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His light in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh to Jesus, you alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our
Glory to God. Amen. Amen. Praise the Lord for the God-given talents. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating Sunday service. Kaya naman pakiusap na manatili po tayong tahimik at atin pong ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga Bible, at para po ihatid ang salita ng Diyos. Nandito po ang ating beloved head pastor ng Jesus is Alive, Alabang and Beyond, Pastora Emily Balajay. Good morning. Pinagpalang umaga. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo. Pinagpala nga ba? Amen. Praise the Lord. Sige, tayo po tayong muli sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sige, basahin natin ang salita ng Diyos. 2 Corinthians 4:7-9. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ituloy natin sa 2 Timothy 2:20-26. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi nilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa ngayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo nga po ang iyong salita sa umagang ito. Gamitin mo lang ang aking tinig, Panginoon, at ikaw ang mangusap sa bawat isa. Patuloy na nais namin, O Diyos, na makapakinig sa iyong salita sa umagang ito, O Lord. And as we hear your word, nawa ang aming mga puso ay maging katulad ng isang matabang lupa na hindi lamang namin pakikinggan ng iyong salita, kundi ito ay titimo sa aming puso at aming ipamumuhay. Mangyari ang kalooban mo at ikaw ang mangusap at makita sa amin, Panginoon. Tago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoon, at ikaw lamang, Jesus, ang makita ng bawat isa. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Amen. So sa umagang ito, ang pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ng mga sisidlang ginagamit ng Diyos. Mga sisidlan o mga vessel. So, sino daw po yung vessel dyan? Tayo yon. Nais nyo bang maging kagamit-gamit? Amen.
At ang may-ari ng bahay o yung master ay ang ating Panginoong Jesus. Amen ba? So sabi dyan, tayo ay mga ordinaryong sisidlan. So pag sinabing ordinaryo, payak o simple. Ngunit maaaring gamitin ng Diyos ng may kapangyarihan kapag tayo ay malinis, mapagkumbaba, tapat, at lubos na pag-asa ay nasa Kanya lamang. Yung pagtitiwala. Amen ba? So, meron pong mga katotohanan na dapat nating makita doon sa ating binasa kanina. Una, tayo ay mga sisidlang putik o clay. Hindi tayo perpekto at mayroon tayong mga kahinaan. Amen ba? Sino magsasabi sa kanya, sa sarili niya na kaya mong gawin ang lahat ng bagay? Kahit na sino pang matalino, sino pang mayaman, sino pang masasabi mong mataas na tao, meron pa ring kakulangan. Amen ba? Kaya lahat tayo ay hindi perpekto. At mayroon din tayong mga weaknesses. Amen ba? Pwede yung isa, kalakasan niya yon. Pero yung isa, kahinaan. Kaya ang maganda sa atin na mga simbahan o tao ng Diyos, nagkakaroon ng pagtutulungan. Pwedeng yung isa kasi, hindi niya kayang gawin, pero dun sa isa, madali lang para sa kanya. Amen ba? Pero ang ngunit inilagay ng Diyos ang kanyang kayamanan sa atin upang ipakita na ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa tao. Makita dapat natin na tayo ay sisidlan at kung hindi tayo gagamitin, walang kabuluhan. Pangalawa, huwag sumuko sa mga pagsubok. Sino ang walang problema ngayon sa atin? Meron ba? Lahat po ay may problema. Bakit nga ba may problema? Sabi diyan sa binasa natin, maaari tayong pahirapan, ngunit hindi talunin. Mabagabag, ngunit hindi mawalan ng pag-asa. Kasi ang pag-asa natin ay kay Kristo. Amen ba? Pwede tayong usigin, ngunit hindi pababayaan ng Diyos. Pwede tayong mapatumba o malugmok, ngunit hindi tuluyan nababagsak. Amen ba? So ang pagsubok ay hindi nangangahulugang iniwan tayo ng Diyos. Ang pagsubok ay dumarating sa buhay natin para lalo tayong lumakas at kumapit sa ating Panginoon. Amen? Kasi pagka wala ka ng problema dito kapatid, tingin mo ba't pupunta ka pa sa Lord? At baka sabihin mo, hindi na kailangang magpunta sa church para hindi ko na kailangan ang kapwa ko mananampalataya. Pero meron kang kakulangan at hindi aalisin sa iyo ng Diyos yan para hindi ka dumepende sa sarili mo, kundi sa Panginoon lamang. Amen? And number 3, habulin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos o iporso natin kung ano man yung nakakapagbigay kaluguran sa ating Diyos. Sa halip na sundin ang masasamang hilig o pita ng laman, dapat nating pagsikapang magkaroon ng katwiran or righteousness, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. So bilang mga anak niya o mga disipulo or alagad ng Panginoon, tayo ay dapat na nakikitaan ng katapatan, ng may pananampalataya, ng may pag-ibig, kapayapaan. Amen ba? So, number 4. Wala dyan, ano? So maging mabuting lingkod ng Diyos. Pag sinabing mabuting lingkod ng Diyos,
Ang lingkod ng Panginoon ay hindi daw palaaway, kundi siya ay dapat na maging mabait, mapagpakumbaba, matiyaga, marunong magturo, at mahinahong nagtutuwid sa iba. Yan po yung binasa natin kanina. Amen ba? And ang layunin po ng Panginoon sa atin ay maging vessel of honor. At pwede rin palang maging vessel of dishonor ka. Kaya may choice ka, kapatid, na dapat na gawin ngayon sa umagang ito. Gusto mo bang magpagamit sa Diyos para magbigay karangalan? O gusto mo lang para ikaw ang maitanghal at hindi magbigay kaluguran sa Diyos? Sabi nga, hindi kailangang maging perpekto upang magamit ng Diyos. Kaya, pagka inuutusan ka ng sa leader mo, pumunta ka doon sa ganyan, mag-evangelize ka. Ay hindi po, para po lang yan sa mga matatalino. Para lang yan sa mga matagal ng Kristiyano. Para lang po yan sa mga pastor. O para lang yan sa mga ibang hilista. Tandaan natin, ginagamit ng Diyos ang pinaka-simple at mga ordinaryong tao na katulad mo at katulad ko. At pagka nga sabi, sa isang iglesia, pag nasabi mong meron kang nakitang perpektong iglesia at pumunta ka doon, for sure, hindi na magiging perpekto yun. Amen ba? Dahil walang perpekto sa atin, kahit na ang pangalan niya ay perpekto. No? Ngunit kailangan natin maging sisidlan para magamit ng Panginoon. Gusto niyo po ba yon? At meron po tayong 5 M's para magamit ng Diyos. Gusto niyo po ba yon? Na magamit ng Panginoon? Okay, una, kailangan tayo ay maging malinis. Kapag ka malinis, ibig sabihin, nagkakasala tayo pero hindi nagtatagal ang kasalanan. Nananais natin na manumbalik kagad muli sa ating Panginoon dahil alam natin na kapag hindi tayo nagbigay kaluguran sa Diyos, napipighati natin ang banal na Espiritu kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Amen ba? At nang pagkaganon, hindi na tayo magagamit. Kaya panatilihin nating malinis ang ating buhay. Ang sisidlan na nais gamitin ng Diyos ay dapat maging malinis at banal. Kaya kailangan nating lumayo sa kasalanan at sa mga maling gawain. Sabi kanina nung nag-share, kung sino ka, ano sabi? Kung sino ka sa walang nakakakita, ayun ka talaga. Amen ba? Kasi pagka meron nakakakita, pwedeng magpakitang tao, magpakabait-baitan. Kaya nga pagkabait-baitan, saan ang punta mo? Langit-langitan lang. Amen ba? Kaya ang kailangan natin ay maging tunay na malinis. Sa may nakakakita o sa wala, gawin natin ang tama. Sabi sa 2 Timothy 2:21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So kung nais nating maging kapakinabangan sa nasisidlan ng Diyos, kailangan nating lumayo sa kasalanan at mamuhay ng malinis. Amen. Sabi din sa Psalms 119:9, paano mapapanatiling malinis ng isang kabataan ang kanyang buhay? Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita. So kahit na tayo ay bata pa o kayo ay bata pa, tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon, sa Kanyang salita, para manatili tayong malinis at ready to be used ng ating Panginoon. 1 Peter 1:15-16, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa,
magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. At ang Diyos ay naghahanap hindi lamang ng available na sisidlan, kundi ng malinis na sisidlan. Hindi lang basta, Panginoon, pwede ko. Pero kailangan din tayo ay maging malinis na sisidlan. Amen po ba? Pangalawa, na katangian na dapat natin taglayin para tayo'y gamitin ay maging mapagkumbaba. Mapagkumbaba o be humble. At dahil tayo ay humble, ibig sabihin, hindi tayo mananangan sa gusto natin o sa kakayahan natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi nga, only by grace we can stand. And 2 Corinthians 4:7, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Maliwanag po dyan. Yung kapangyarihan na po pwede natin gamitin, hindi yun galing sa atin, kundi galing sa ating Diyos. Hindi dapat nating sabihin, kaya ko ito nagagawa dahil magaling ako. Sa halip, kaya ko ito dahil ang Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan at lakas sa akin. Amen ba? Kaya yung yabang, alisin na. Dahil pagka may kayabangan, hindi magagamit sa kaharian niya. Sabi sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagkakalooban niya ng pagpapala ang mga mapagkumbaba. So galit na galit ang Diyos sa mga mayayabang. Kaya kailangan nating patuloy na magpakumbaba. At alam natin na kapag nakita natin papaanong kumilos ang Diyos, wala ka namang iba talagang gagawin kundi bumaba sa presensya niya. Dahil alam mo kung hindi dahil sa grasya niya at sa kanyang kapangyarihan, hindi mo naman magagawa ang mga bagay-bagay. Amen ba? Kaya kapag ginagamit tayo ng Diyos, huwag nating kunin ang glory na para sa Kanya. Let us give back the glory to our Lord doon sa krus. Amen? So, number 3 na M, magtapat hanggang wakas. Or pwede namang magtatapat hanggang wakas. Huwag sumuko sa pagsubok. Sabi nga nung kanta, huwag kang bibigay. Amen ba? Kasi baka mamaya, andun na, tapos bumigay ka pa. Sabi sa 2 Corinthians 4:8-9, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ito po yung na-experience ni Pablo. At ito pa po yung isang verse na kung saan ay magbibigay sa atin ng pagiging matiyaga or yung perseverance na patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Sabi sa Galatians 6:9 says, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Amen. Huwag kang sumuko, kapatid. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, walang susuko. Ano man ang naramdaman mo, ano man ang sitwasyon mo, may pag-aasa kay Kristo. Amen ba? Ano man ang kakulangan mo ngayon o problema mo, kapatid, huwag mo sukuan yan. Kasi ang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi ka naman niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Dahil kung dumating man ang pagkakataon na hindi mo nakakayanin, anong mangyayari? Tutulungan ka ng Diyos. He will lift you up. Amen ba? Kaya walang susuko. Hanggang wakas, tayo ay maglilingkod. Tayo ay magpapagamit. Amen? Sabi rin sa Apokalipsis, or baka bihira ng Revelations or pahayag, 2:10,
Maging tapat ka hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo. Ano yung corona na yan? Corona ng buhay. Kung ikaw ay magtatapat hanggang wakas. So, meron na pala tayong magiging corona na pwedeng i-offer sa Lord pagka nagkita tayo. Kapag tayo ay nanatiling tapat na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen ba? Kaya wag nang susuko. What if kung bukas dumating ang Lord, tapos ngayon ka pa bumigay, Lord, gagawin ko muna yung gusto ko. Bukas dumating siya habang natutulog ka. Kaya kailangan maging ready sa lahat ng pagkakataon. Amen ba? Ang pagsubok, sabi nga, kahit na dito sa iglesia, meron pa rin na pagsubok o temptasyon o tukso. Amen ba? Kaya pwedeng hinihipan-hipan ka na dyan at pwedeng kung ano-ano na yung nasa isip mo, pero meron kang kakayanan na disiplinahin dapat ang sarili mo. Amen ba? So gawin natin yung magbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya 1 Corinthians 15:58, kaya mga pinamahal kong kapatid, sige nga kayo basahin, kahit na meron dyan sa harapan, maliliit pa rin. Mga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Lagi kayong maging masigasig sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam niyong hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Amen. Napakaganda ng talatang ito. Lagi kayong maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Hindi pagka walang kasama, sige, canceled na lang natin. Bakit napatawa? So, may nakakakita, may kasama o wala, gawin pa rin natin yung makapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Amen ba? Sapagkat, sabi dyan, sapagkat alam ninyong hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Kaya kapatid, na-appreciate ka man, nabibigyan ka man ng reward o hindi dito sa mundo, but God will reward you. Amen ba? Kaya masasabi nating maaari tayo ay mapatumba, magupo ng mga problema, di ba? Ngunit hindi tayo kailangang manatiling nakalugmok. Tayo ay tatayo at magpapasya na gagawin pa rin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Parang sabi nga doon sa pinag-aaralan namin, kapag kayong nasa on diet ka, na huwag kang kakain ng mga bawal, tapos biglang may nag-invite sa'yo, tapos nandun si lechon, si morcon, si hamon, queso de bola, diba? Tapos nandun yung mga malalaking mansanas, peras, at saka yung mga paborito mo na nandoon sa hapag. So, sa tingin mo ba, hindi ka kakain nun? Pero, ibig sabihin, nalaglag yung sabon. Amen? Pag nalaglag ang sabon, ano gagawin mo kung halimbawa ikay naliligo? Pupulutin para magamit ulit. Kaya kung nagkamali ka man, huwag kang manatili na, okay na, sige na, pabayaan na akong maging marumi. Nilinis ka na ng Panginoon. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, kasama doon na kanyang pinatawad ang iyong mga kasalanan. At niisip niya na kahit na hindi ka pa perpekto ngayon, yun ang ating iniisip na tayo'y maging kawangis ng Panginoon. At kapag tayo naging kawangis ng Panginoon, unti-unti gagawin natin yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Amen ba? Kaya hindi tayo mananatiling nakalugmok sa mga problema. Ang sabi lang, pag naisip niyo yun, pulutin lang ang sabon. At gamitin muli. Amen ba? Saan ba ginagamit ang sabon? So, para luminis muli. So, kapag tayo nagkasala,
humingi kagad tayo ng kapatawaran para hindi na tayo muli pang magkasala. Katulad ni David. Amen ba? Nagkasala siya ng pangangalo niya, even murderer, pero hindi niya nag-inulit the same sin. Kasi may takot siya sa Diyos. At yung takot niya sa Diyos na yon ay takot na hindi para siya pagalitan, kundi takot na mawalay sa presensya ng Diyos. Kaya kasi pag naranasan natin na tayo'y ginamit na, at muli parang dahil nanlumo, bumagsak, hindi na nagpagamit, ano mangyayari? Gagamitin na ng kalaban yan para ikaw ay manghina. Di ba? At hindi mo na gawin yung pinagagawa sa iyo ng Diyos dito sa mundo. Pero hindi tayo ganon. Wala sa Gia niyan. Amen? Tayo ay tatayo. At pupulutin, dapat yung sabon, di ba? Para isipin niyo lang yung pagka nagkasala ka, kailangan pulutin ang sabon. Nabagsak man siya, pero pwede namang pulutin. Amen ba? At tayo ay kumilos ng mayroong katwiran, kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang ating paglilingkod, tandaan natin ito, ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat makita hindi lamang sa ating mga ginagawa, kundi sa paraan ng pakikitungo natin sa mga tao. So, magpakita tayo ng kabutihan, lalo na dun sa mga tunay na nangangailangan. Amen ba? So, number 5, maging handa sa lahat ng oras. Number 4 ba? Hindi pa yon? So, mapagmahal, maging mabait at mahinahon sa iba at mapagpatawad. So, yung sinasabi ko pala kanina, mapagmahal. Sabi sa 2 Timothy 2, 24 to 25, 2 Timothy 2, 24 to 25, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Huwag tayo sanang makita ng mga kapatid natin nakikipag-away sa social media. Diba? Hindi po magandang halimbawa. Sabi diyan, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait. Saan? Sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Amen ba? So, 1 Corinthians 13, 4 to 7, babasahin na lang natin yung some part. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. So, anong nais nang sabihin sa atin? Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lang mahusay magsalita. Marunong din siyang magmahal at magmalasakit sa kanyang kapwa. Amen ba? Sabi din sa Colossians 3, 12 to 13, magbihis kayo ng habag, kabaitan, mapagkumbaba, kaamuan, at pagtitiis. Sabi rin sa Ephesians 4:32, sundan nyo na lang po, at marami kasi tayong verses. Kasi parang meron kaming bagong nano si Pastor, ang ganda niyang aralin. So, sa halip, sabi diyon sa Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. So, sinong tao ang merong mabigat o malaking pagkukulang sa'yo o pagkakasala? Sa tingin mo, hindi ko na talaga siya mapapatawad. Pero ang tanong, di ba may kasalanan ka rin? And in one way or the other, pinatawad ka rin ng Panginoon nung tayo ay makasalanan pa. Kaya, who we are, para hindi magpatawad. At bilang mga anak niya, para tayo ay magamit, dapat walang pagtatago ng sama ng loob. So sabihin mo sa katabi mo, hindi sa'yo yan, kapatid. Yung pagkakaroon ng sama ng loob. Amen ba?
So imagine, naalala ko yung kwento na matagal na. Sa US pa ito na encounter ha. Pero yung pangyayari doon sa Tutuban. Sino nakapunta na sa Divisoria sa inyo? Yung mga mumurahin, no, para makalibre ka, makamura ka. Katulad ng mga panregalo, di ba? Instead na sa mga supermarket or sa mga mall. So pumupunta sila doon. At pag pumunta ka doon, syempre marami kang mabibili kasi mura. Tapos itong may sakit na to na pinuntahan ni Nanay Lem, nakapunta sila sa Canada. At tapos nga dahil may sakit, so merong sakit sa puso. Tapos nalaman ang dahilan. Alam niyo po yung dahilan kung bakit siya nandoon at nakaratay sa banig ng kasakitan. Naalala niya yung asawa niya habang sila ay nagpunta doon sa Tutuban, sa Divisoria, nakakita siya sa kariton ng mga magagandang apples, no, mansanas. Sabi niya doon sa kanyang asawa, naglambing siya. Gusto ko noon, pakibili naman ako. Sabi nung asawa niyang lalaki, wag na, pupunta naman tayo sa US. Pag nandun sa US, bibilang kita. Kasi mas mura daw doon. Pero hindi alam nung asawang lalaki na sinama pala ng loob yun. At alam nyo bang yun ang dahilan kung bakit siya nandoon sa ospital? Ang tagal ng pangyayari yun, ilang dekada na. Pero, nandun pa rin pala sa puso niya yung sakit. So, hindi siya natutong magpatawad. No, kahit na binigyan na siya pumunta na sila sa apple trees mismo at siya na ang kumuha ng kaya niyang abutin. Mahigit pa sa isa. Hindi niya na kayang ubusin. Pero hindi sapat yun. Inalagaan niya yung sakit na yon. So, sino nahirapan? Siya rin mismo. Totoo naman, di ba? Kapag tayo hindi nagpapatawad, kinukulong natin ang ating sarili para makakilos ng maayos. So, imagine niyo, because of one apple, kaya maging mapagpatawad tayo sa isa't isa. Amen ba? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatawad din sa atin. Kaya ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat makita hindi lamang sa ating ginagawa, kundi sa paraan na sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Amen ba? Minsan hindi naman alam ng tao na nakasakit ka. Why not kausapin mo siya? Hindi ikukwento mo o sasabihin mo sa iba. E papaano kung yung napagkwentuhan nyo ay may samari ng loob doon sa isa? E di magkakampi na kayo? Pero sa tingin nyo ba, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon? Naayos ba? Nasolusyonan ba? Hindi. So tinuturo sa atin kapag meron kang sama ng loob sa iyong kapwa, sabihin nyo. Kaya kung may sama kayo ng loob sa akin nyo po sabihin. Mamaya pwede nyo akong kausapin, hindi sa ibang tao. Amen ba? Kasi kawawa naman kayo. Amen ba? Ako pwede kung makapunta sa langit kasi wala naman akong sama ng loob sa inyo. Kayo, kung may sama ng loob sa akin o sa inyong kapwa, hindi tayo makakapunta sa langit. Dahil lang doon. Amen ba? Kaya kung sino man sa inyo ang mayroong kasakitan ngayon na hindi pa nagpapatawad, kahit na hindi siya humingi ng tawad sa inyo, magpasya na kayo magpatawad. Amen ba? Amen. So, number 5, maging handa sa lahat ng oras. Gagamitin kayo ng Diyos sa bawat mabuting gawain. Para magamit tayo, kailangan ready ka parati, kapatid. Amen ba? Ang Diyos ay naghahanap ng taong magsasabi sa Kanya, Lord, narito ako, gamitin mo. Ano sabi sa Isaiah 6:8? Isaiah 6:8, pakibasa, tayo tayong lahat.
Narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking isusugo? Sino ang aming lalakarin? At At sinabi ko, narito ako, isugo mo ako. So sana, ikaw yan, kapatid. Amen ba? 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa panahon. Sige, makaupo na muna, salamat. Ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa panahon at sa hindi panahon. Sabi, in season or in out of season, dapat gawin natin yung twin calling natin. Ano yung twin calling natin? Winning souls and making disciples. Kahit na hindi mo type, Lord, masarap matulog kasi ang lakas ng ulan. Tapos ngayon, biglang init, di ba? At ang daming nagkakasakit. Pero kahit na mainit na ngayon, dahil nga sa hanging habagat, ngayon lang nating na-experience yung tagal, no? Yung kainitan. So, alam nyo kapatid, let us use our lives na maging kagamit-gamit sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hindi kung kailan mo lang gusto. Amen ba? Hindi dapat tingnan kung ano yung iyong feelings, kundi kung ano yung kalooban ni Jesus. Amen. So, hindi natin kailangang hintayin ang malaking pagkakataon. Tandaan mo yon, kapatid. Hindi natin kailangang hintayin ang malaking pagkakataon. Ay, ayoko, wag mo kong i-assign dyan, pastor o pastora. Gusto ko doon sa maraming tao. Pinapa-assign mo sa akin, mga bata lang naman yan O, lilima lang naman ang uma-attend dyan Ayoko diyang magsalita, sayang yung pinipare ko. So, dapat, hindi lang natin gagawin ang pinagagawa ng Diyos sa pagkamalaking pagkakataon o yung mga events lang, big events. Kundi, sabi dyan, maging handa tayong gamitin ng Diyos sa maliit man o malaking bagay. Sabihin mo nga, huwag kang mamili, kapatid. Sumunod ka na sa Panginoon ngayon. At lahat ng bagay, hindi naman nag-uumpisa sa malaki. Amen ba? Nag-uumpisa yan sa maliit at sa iyong katapatan sa Panginoon. Kapag naging tapat ka, pagkakalooban ka niya ng mas marami pa. Amen. Kaya, tandaan natin, tayo ay sisidlang putik. Putik. So may picture dyan. Yung putik, yan. Ganyan tayo, kapatid. Hindi tayo perpekto. May mga kahinaan tayo. May mga pagkukulang tayo, di ba? So sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, kaibigan, mahal sa buhay, minsan tayo ay napapagod. Tama? Minsan tayo ay natatakot sa mga bagay na darating, kinatatakutan natin, sa mga bagay na wala pa, at sa mga bagay na hindi dapat katakutan dahil ang takot ay hindi galing sa Diyos, kundi sa ating kalaban na si Satanas. Minsan din tayo ay nabibigo, ngunit maaari ka pa rin gamitin ng Diyos, kapatid. Amen? Kaya, sa ating pagtatapos, huwag nating kalilimutan, mga magulang, kapatid, tayo ay may mga sisidlang putik lang. Ngunit kapag tayo ay malinis, surrendered, ibig sabihin, sinuko na natin, Lord, not my will, but let your will be done in me. Hindi na yung gusto ko o yung pangarap ko sa buhay, kundi yung magandang plano mo na ang gagawin ko. Tayo ay magtatapat sa Diyos, maaari niya tayong gamitin upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagsubok. Amen po ba? Hindi po, tandaan natin ito, hindi ang ganda na sisidlan ang pinakamahalaga.
Ang malaga ay kaninong kamay yung humahawak dun sa sisidlan na yon. At kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamagitan nito. Amen. Kaya tandaan natin yung 5 M's. Ano po yon? Una ay maging malinis, mapagkumbaba, magtapat hanggang wakas, magpagmahal, at maging handa sa lahat ng oras. Amen ba? Amen. Sige, kantahin nga natin to kung ninanais natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. So, nakita niyo po yung kanina, ulitin natin yung picture. So, yan ka kapatid. Tandaan mo, we are only the vessel and God is the power. Wala tayong magiging kabuluhan kapag hindi tayo nagpagamit sa Diyos. Kaya lang dapat tayo laging maging handa at walang bahid dungis na sisidlan. Amen ba? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, na kami ay ginawa mong sisidlan para magbigay kaluguran sa iyo, O Diyos. Ikaw nga po ang potter at kami po ang clay. Kami po nga ay mahina, subalit ikaw ay makapangyarihan. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Si Ate Pechi, nasaan? Kantahin natin, Change My Heart, O God. Hallelujah, Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bless you, Jesus. Change my heart, oh God. It will ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Minsan pa. Change my heart, oh God. It will ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. The Father, I am the I clay. am the clay. Use me and mold me. Use me and mold me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, O God. Change my heart, oh God.
tingnan lang natin yung picture kanina. Yung clay, nakita natin na meron siyang kamay. At alam nyo, ito po yung challenge ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa Jeremiah 18:6, Jeremias, Kabanata 18, talatang 6, O mga mamayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na ito? Sabi ng Panginoon, kung papaanong ang luwad ay nasa kamay ng magpapalayok, kayo rin ay nasa mga kamay ko. Kapatid, yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon. Pwede kang, bilang sisidlan, pwede kang magbigay ng kaluguran sa Diyos at pwedeng hindi. Pwede ring katulad nito. Nakikita niyo po ito? Made of palayok po ito, clay. Yung pinaka-base niya, di ba? So, pwede kang pan-display para maraming makakita na ang ganda-ganda naman nun, di ba? Or pwede ka rin maging katulad nito. Gawa rin siya sa putik. Pero dahil dumaan na siya sa proseso, nakinis siya, napinturahan siya, naging maganda, at naging kagamit-gamit. Pero napaka-importante, magiging walang kabuluhan to kung hindi siya gagamitin. Amen ba? Kung nandyan lang. Pero kung ito, hahayaan niya na magpagamit siya sa kamay ng ating Panginoon, magiging kapakinabangan ang tasa na to. Hindi lang siya palamuti o pang display. Pwede rin siyang magamit araw-araw. Nawa, maging katulad ka nito, kapatid. Ready to be used. Kaya patuloy tayong magpabago sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang may kakayanan. At ito yung challenge niya sa iyo. Hindi ba hahayaan mo siya katulad ng magpapalayok na mahubugin ka niya? Itama ka niya sa mga pagkakamali? Ang iyong prinsipyo na mali o ang pag-iisip para ang iyong buhay ay maging kapakinabangan dito sa mundong ito. Nawa, ito yung maging desire ng bawat isa sa atin, mga kapatid, katulad ng sinabi ni Isaiah, Yet you, Lord, are our Father. We are the clay. You are the potter. You are all the work of your hand. Kapag ka hindi pa pino at may mga bako-bako sa buhay mo, di ba masakit pa rin yun? Kapag ka ikaw ay kailangang ituwid. Subalit kung hahayaan mo ang kamay ng Diyos na humipo at humawak sa'yo, i-mold ka niya sa nais niya. I do believe, I hope and pray that one day na magagamit ka rin sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan. Kaya wag mong sabihin, simple lang ako o wala akong pa pwedeng magawa. Yes, pwedeng kang walang magawa dito. Pero kung hahayaan mo na ikaw ay dumaan sa proseso ng ating Panginoon, gawin mo siyang potter or maging magpapalayok para mahulma ka niya sa nais niya. Maging masakit man o mahirap, but it's worth because He will reward you, He will bless you, even you do not deserve. Hallelujah, Jesus. Salamat po, aming Ama. Salamat
na ninanais mo po kami na maging masterpiece mo, O Lord. Hindi mo nakikita kami kung ano ang kapangitan sa amin, kundi ang nakikita mo sa amin ay meron kaming halaga dito sa mundo. Minamahal mo kami with an unconditional love. In spite of, O Lord, you love us. And you want us only the best for us, O God. Kaya't salamat, O Diyos. Dalangin ko po na ang bawat isa ay magpasya na magpaghamit sa iyo, Panginoon. At bago yon, hayaan mo nga po na iproseso mo po ang bawat isa sa amin upang maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. We thank you, Jesus. And as we continue our activity sa buong araw na ito, Panginoon, patuloy na ikaw ang mabigyan namin ng kaluguran, O Diyos. At ma-share nawa namin itong natutunan namin ngayon sa aming mahal sa buhay, sa aming mga ka-cell group, O Lord. Maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos. Baguhin mo po ang bawat isa sa amin. Hindi namin kayang baguhin ang aming sarili, pero kayo, O Diyos, kayang-kaya mo. Because all things are possible in you. And you are in the business of changing lives. Mold us and make us, O Lord, to be like you, Jesus. In Jesus' name. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin at anuman nga po ang pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito. Andito man sa on-site or maging sa online, O Lord. Ikaw na nakakarinig ng tinig, sabihin mo sa Panginoon ang iyong ninanais. Pasalamatan mo siya sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa iyo nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. And let God control of you. Hindi lang ang parte o ibang parte ng iyong buhay. Let God control from head to toe sa iyong buhay. Upang makita mo ang kaganapan. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin ngayon. Ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Alam namin na hindi ka patapos, O Lord. And day by day, ginagamit mo ang sitwasyon upang kami ay patuloy na lumapit, patuloy na magpakumbaba, patuloy na luminis sa iyong harapan sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Upang magawa namin ang pinagagawa mo po sa bawat isa. At maging sa buong linggo na ito, O Diyos, dalangin ko na ang pag-ibig mo at ang pagtatapat namin sa iyo ay patuloy na makita sa amin ng iyong Santong Espiritu. At sa iyo nga po, Panginoon, ang lahat ng pagpapasalamat, lahat ng karangalan at mataas na pagpupuri at pagsamba sa aming Diyos na buhay magpakailanman. In Jesus' name, in Jesus' name. And as we raise our hands before you today, bless each one, O Lord. And let your will be done in us and through us. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus
throughout all generations, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen. God bless.